Habang binubuo ang Radyo Patrol, kinaharap naman ng Administrasyong Aquino ang samot-saring suliranin na minana mula sa rehimeng Marcos. Kasabay nito ang 7 coup attempts na ibinalita ng Radyo Patrol. Disyembre 1989, muling naharap sa malaking pagsubok ang administrasyon ng Pangulong Corazon Aquino. Isang pagbabantang pataubi ng gobyerno. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin nagpahuli ang Radyo Patrol. Ang hindi ko malilimutan ay dito sa coup sa Makati nung in-invade ng sinasabing mga rebelde ang Makati. Umaga noon, no? No man's land ang EDSA no man's land. Wala makadaraan diyan. Even Red Cross, even Roy Logoles with the Red Cross, no? Hindi sila dumaan kasi parang meron nagpapaputok sa kanila. And sapagkat I don't want to take no for an answer. Bagamat may harang sa may mantrade, nag-inut-inut akong pumunta ron kasama yung Eddie Flores at Joji De La Paz. Hindi ako pumayag na hindi makarating sa may Nico Garden Hotel, andoon ang mga rebelde. Makalipas ang ilang taon mula nang maibalik ang laya sa pamamahayag, sinimulan ng DCMM ang paglulunsad ng mga makabago at orihinal na programang swak sa panlasang Pinoy. Patuloy po kayo nakikinig sa Mel and Jay. 1987, nang marinig ang kauna-unahang tambalan sa radyo, ito ay ang Mel and Jay. Ang DZMM may kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcast. Kung saan magkahalili sa balitaktakan ng mga isyu sina Mel Tiangco at Jay Sonsa, na may agpagdiin sa himpapawid ang programa ni Noli De Castro na may pamagat na Kabayan na ang ibig sabihin ay Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Noong dekada 90 naman ay napakinggan din ang tambalan nina Daniel Razon at kay Dacer sa Pasada sa 6:30 at magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin pumapasada ang naturang programa. Bukod sa balita at komentaryo, pinauso rin ng DCMM ang pagbibigay serbisyo sa publikong walang sawang tumatangkilik. 1991, unang narinig sa DCMM ang Aksyon Ngayon. Ang programa ay nagsilbing sumbungan ng mga naaapi at tagasiwalat ng mga kapalpakan at korupsyon sa gobyerno. Hindi katakataka na naging popular ito sa masa. Ang kauna-unahang mga anchor ng Aksyon Ngayon ay sina Corina Sanchez at Ted Pailon. Mula 1986 hanggang dekada 90 ay hindi nagpahuli ang DCMM Radio Patrol reporters at anchors sa mga nagbabagang balita. Ilan sa mga di malilimutang balitang naihatid sa mga Pilipino ay ang trahedya ng MV Doña Paz na sinasabing pinakamalagim na trahedya sa karagatan sa bansa. Ang kamatayan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, gayon din ang Gulf War sa gitnang silangan kung saan maraming Pilipino ang nagtatrabaho. Hanggang ngayon, patuloy na naglilingkod ang DZMM hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong balita kundi pati na rin ng pagbibigay ng serbisyo publiko. At sa pagdating ng makabagong panahon, hindi na lamang sa radyo mapapakinggan ang DZMM kung hindi napapanood na rin ang radyo sa telebisyon dahil sa DZMM Teleradyo. Bukod sa audio streaming sa internet, maaari na rin mabasa mga balita sa www.dzmm.com.ph. Malayo na nga ang narating ng DZMM mula nang magsimula ito noong Hulyo 1986 hanggang sa ngayon na 25 taon na ang nakakalipas. Para sa DCMM Silver Radio Special Report, ito ang Radio Patrol No. 3, Victor De Leon Lima.